And finally, nabili ko na nga yung matagal ko ng minimithi. Charot! Bilang sari-sari store owner, hindi lang tayo dapat nakapokus sa pagre-restock ng ating paninda. Dapat ay nag-iisip din tayo ng pwedeng idagdag na pagkakakitaan. At dahil nga nasa residential area ako at madaming bata dito sa lugar namin, matagal ko nang pinaplano bumili nitong candy bendo machine. Pero syempre, hindi ako nagpadalos-dalos at nagpadala sa bugso ng damdamin. Charot! Kaya naman, kesa bumili ako ng brand new, nakakita ako sa Facebook Market ng tinatawag na sulit finds. Nabili ko nga ito sa isa din nating kasari na hindi ko napapangalanan dahil sa pinapatupad na Data Privacy Republic Act kineme. At kung bakit mas pinili kong bumili ng second hand kesa sa brand new, para naman hindi ganun kalaki yung capital na dapat kong habulin. At dumating man yung point na magsawa na yung mga baget sa bendo machine, sigurado ako na kumita na yung investment ko. Mindset ba? Mindset. At isa-isa na ngang kinatay ni Papa Junjun yung chinap-chap na bendo machine. Double dead lang, kinatay na chinap-chap pa. At isa nga sa nakakatuwa dito kay Kasari na pinagbilihan ko ng vendo na ito, binuhos niya siguro yung 101% ng effort niya para ma-secure na safe yung unit during shipping process. Hindi lang yon, super hands-on din siya sa pag-instruct kung paano i-operate at i-assemble itong vendo machine. Kaya naman nasabi ko na sulit finds talaga kasi para na rin akong bumili ng brand new. Dahil katulad ng brand new, super goods ang unit, kompleto ang mga parts mula sa tornilyo hanggang sa mga susi, may pa-previous din itong si Kasari. Ito nga yung mga natira niya pang candies na kung susumahin, humigit kumulang. Charot. At ang buong akala ko nga, ito na yung kabuuan ng binili ko. Hindi pa pala. Dahil sa loob ng box, may nakatago pa pala na isang balot ng Pokeballs. Na hindi ko na nga binilang dahil sinimulan ko na rin baklasin yung bendo para mahugasan. Tinanggal ko na nga yung mga candies isa-isa. At kung nagtataka kayo kung bakit ganito ang itsura nito, kasi hindi na iiwasan na may naiipit sa bendo. Pero hindi naman yan issue kasi hindi naman yung candies ang binili ko kundi yung bendo. Wag kayong ano dyan. Charot. Kaya naman hinugasan ko na ng mabuti is dito, is doon para matanggal yung mga kending na nigas at dumikit. Ang sabi kasi ni Kasari, almost 1 week daw itong na-stock. Kaya naman for the is ang Madam Tats para masigurado kung smooth yung magiging ikot niya pag hinulugan ng coins. At pagkatapos ko nga hugasan ng bonggang-bongga, syempre pinatuyo ko naman. At ng mga oras nga na ito, si Papa Junjun pinupunasan naman yung pinakakatawan at coin slot nung machine. Yun nga lang, walang video dahil isa lang yung camera na gamit namin. At dahil nga tuyo na ito at si Papa Junjun tapos na din magpunas, ayan, lumalapang na siya. Huli, pero hindi kulong. At isa-isa ko na nga binalik yung mga containers pati na rin yung Pokeballs na freebies. At pagkatapos ay sinubukan ka na rin yung coin slot. At maaga nga kaming gumising ni Papa Junjun para bumili ng candy na ilalagay pa namin doon sa dalawang slot. At ayan nga, all sets na ang aming candy vending machine. Siyempre, si Jeya agad ang buena mano. Natawa pa nga ako nung tinanong siya ng kuya niya kung ano daw yan. Ang sabi niya, maghulog ka lang ng 5 piso, matutupad ang wish mo. Sana all. Parang gusto ko tuloy ihulog lahat ng 5 piso na meron ako. Char! At dahil nga si Jeya ang buena mano, ayan, talagang dinumog ang aming bento.